The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Itong subong dinapit nga manughambal, isa ka anak sa pastor, kag subong man niya ang Ginoo nagtawag sa iya nga magpastor. Nagapangabudlay siya subong sa Hibaw-an Fundamental Baptist Church upod sa iya asawa. Ihatag nato ng tion sa aton manughambal, Pastor Pizer Paul Calibara. Sa aton nga pagtuon sa nga pulong sa Ginoo magabukas kita dala sa naunang Korinto kapitulo 1 kag magabasa kita bersikulo 18 hasta 24. Naunang Korinto 1 18 hasta 24 nagasiling sa mga tawo nga nagakawala ang pagtudlo parte sa kamatayon ni Kristo sa krus kabuangan lang. Pero sa aton nga mga nagakalaluwas kini gahom sang Dios. Kay nagasiling ang kasulatan, gubon ko ang kaalam sa mga taho nga maalam, kag ipakita ko nga wala sing pulos ang pag-intsindi sa mga tinunan. Ano karon ang pulos ang mga maalam, sang mga manunudlo sang kasuguan kag sang mga puwerte magdebati sa sini nga panahon? Kay ginpakita sang Dios nga kabuangan lang ang kalibutanon nga kaalam. Kaysa kaalam sang Dios wala siya magtugot nga makilala siya sa mga taho paagi sa kalibutanon nga kaalam, kundi gen pakamaayo sang Dios nga luwason ang mga taho paagi sa ila pagtuo sa ginawali nga maayong balita. Nasuno sa mga taho nga wala nagtuo kabuangan lang. Ang mga Hudiyo hindi magtuo kung wala sing milagro nga makita, kag ang mga Griego nagapangita sang ginasiling nila nga kaalam. Pero kami ginawali namon si Kristo nga ginlansang sa krus. Ini nga pagwali hindi mabaton sa mga Hudiyo kag kabuangan para sa mga hindi Hudiyo. Pero sa mga taho nga gintawag sang Dios, Hudiyo man o kun hindi, si Kristo amo ang gahom kag ang kaalam sang Dios. Adlaw sa aton mga manugpalamati, kalipay kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa sini naman nga adlaw nga iya nga ginhatag sa aton. And indeed, this is a privilege man nga makapasalamat sa iya kag makapamalandong naman sa subong nga adlaw. Kamusta ka mo? And siguro ang iban na mas kalipay pagid nila nga sa subong adlaw mas celebrar nila ang ilang mga kadlawan. And sa mga kauturan naton and sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi nga nagasaulog sang ilang nga kaadlawan sa subong adlaw. Happy birthday kids sa inyo. And ang Ginoo extended sang iyang grasya kag kaluoy kag katutom sa aton nga mga kabuhi. And may itbi nga kalipay man naton nga makaupod naman kita sa pamalandong sa puno sa Ginoo. It is my desire nga kabay paagi sa nga pagpamalandong makabuli gid ini sa aton nga pagtubo and even man sa aton nga pagpagamit sa kada iglesia. Ako sa diin man kita sang Ginoo gin butang. And may ara kita nga mga manugpalamati sa Guimaras, sa northern part sang Iloilo, dira sa 5th district and even man dira sa Rojas City kag damo pagid nga parte sang Pugsod Pilipinas. May ara man dira pamati sa Mindanao and even man sa Palawan. Indeed ang Ginoo kag even man through Facebook ang Ginoo gagamit gid sa niyang programa nga mapalapnag naton ang maayong balita ni Kristo. And sa aton nga pagtuon, which is about sa gleanings in the ministry, ang akon nga kabugatan nga ma-share manini sa inyo nga mga convictions kag kamatuoran nga ako nakita kay na realisar sa sining anubo na ko yung pag-alagad sa Ginoo. And I want also to share this with you. And sang nagligad lang naton ang isa sa tatlo ka central o core central truths or core truths in a ministry. And sang nagligad naton our main message is the cross. Nga ang aton nga iwali wala na sang iban kundi nga ang mensahe sa may balita na si Kristo napatay dito sa krus kag iya ginhimo para sa aton. Nagsakripisyo siya agud nga kita maluwas. Siya napatay agud may ara kita kabuhi nga wala sing katapusan. Siya ginlansang and he was held by nails on his hand
for us to be freed, and that ginsikway siya sang Dios agud nga mabaton kita sa himaya, and that ginsakripisyo sa Ginoo ang iya gid mismo nga kabuhi agud nga may ara kita, kabuhi nga wala katapusan, kag hindi kita mapatay kag magbayad na sang aton mga penalidad dito sa cross. So he died the death we deserve, and that is the good news nga ang Ginoo nagpakaubos, nagkaris sa niya kalimutan, kag siya ang nagbayad sang aton nga mga sala. Now another thing nga which is padayon naton nga pagatunan is that in the ministry, not only our main message is the cross, but in the ministry also we are mere messengers, the weak. Now for the sake nga mas may ara kita pananawon anong sunod naton nga pagatunan sa pagpadayon naton sa sining series Gleanings in the Ministry. Ang next naton nga pagatunan siguro sa dason nga mga sinimana is in the ministry our merciful master gets the glory. So for the meantime, ang aton nga padayonon nga pagatunan, in the ministry we are mere messengers, the weak. So subong sang na pamalandungan man naton sang ligad lang nga mga inadlaw that sa ginatawag nga pag-alagad sa Ginoo, hindi ini nga ang kusog kakabakod makita sa aton, or that kung may matabo nga pag-ubwad sa ginatawag nga ministry sang Ginoo, dapat nga tulukon naton aton kaugalingon kag mag-claim kita. Kundi nga maybe makita naton nga kita sa grasya lamang gid sang Ginoo, nga gamit kita sa Dios. Hindi kita takos. Hindi bangod nga hindi bangod ini sa aton nga personalidad, hindi ini bangod sa aton nga pagka-prominente, hindi bangod ini sa aton nga kamanggaran o kung sa mga propiedad nga ara sa aton, o kung nga kilala kita or maalam kita, amo na nga gamit kita sa Ginoo. Kundi nga sa grasya lamang sa Ginoo nga ara kita sa ginatawag nga ministry. Well, God graciously calls us the weak. Gingamit niya si Abraham nga may kaluyahon, gingamit niya si Moises, si David, si Apostle Paul. Kakita gid ni Apostle Paul nga may ara gid siya nga kaluyahon, apang hambal gani niya nga paagi sa iya nga mga kaluyahon ang Ginoo ang mabayaw kag mahimaya. Kag nakita niya nga kung makita niya ang iya kaluyahon kag nga hindi siya magsalig sa iya nga kusog kag kabakod, nakasiling siya nga, then when he is weak then he is strong. Sa aton nga pagsulod sa ministry, grasya lamang kag nga masustinar kita kag makapadayon kita sa ministry nga sa grasya lang man gid. So kita ko gid man ang grasya sa Ginoo even sa akon nga mga ginikanan. Dito sa may nagumpisa sila alagad dito sa nabukid nga bahin sang hibawan nga may ara umpisa nga suporta nga may pamilya 200 pesos weekly hasta nga nag 300 kag nga for more than 20 years ni Papa, tayo daw nag-improve ang iyang support nga nang himo 500 per week, which is 2,000 pesos for a month. However, kita ko upod akong manghod kung paano ang Ginoo nag-sustainer sa ila nga by grace. Kagita ko man kung paano ang Ginoo magamit sang akon nga amay, magamit sang akon nga iloy, So si Pastor Hernani Calibara, actually I am proud to be his son. Although kung sa tawhanon lang sa standard sang kalibutan wala man sa sinatawag nga kaalam, kay sa una sa bukid wala man eskwelahan, wala man to high school, nang natapos gani lang sang akon amay hasta lang na sa grade 6. Pero gingamit siya sang Ginoo nga maglabot gani sa mga professional, nga may mga professional nga nagkalaluwas, may mga professional nga nakabati sa mayong balita, kag nga natukod man gani ang iglesia kag nangin malig-on kay nagapadayon hasta subong dito sa Kabakanan, Rizal. Hindi inabangod nga may kasaranggid ang akon nga amay, kundi nga sa grasya lamang sa Ginoo nga gintawag siya sa ginatawag nga pag-alagad, kag nga nakapadayon man siya hasta subong
paagi lamang gihapon sa grasya. So indeed, ang Ginoo gid sakto gid ang iya ginhambal dira sa Korinto. Nga ang ginagamit niya is ang mga kubos sa sining kalibutan. Not only agod nga makita nato niya nga grasya, but also to greatly confound the wise. Ako sa diin pakahuyan kag pakanubuon kag pahipuson ang mga maalam sa sining kalibutan. Now, thinking abi naton sa worldly standards, ang dapat iya gamiton is ang pinagid ka mga edukado, ang mga mapustlan lang niya is ang mga pinaka-prominente. Pero ang Ginoo ya, ang ginagamit niya is ang mga katawhan nga pinakakubos, ang mga katawhan nga naghalin sa mga lugar nga daw hindi gani masapakan, sa mga estado nga daw hindi gani makita sa masapakan sa ginatawag nga sosyudad. Pero ang Ginoo gagamit sang mga simple nga taho agud pakahuy-an ang mga dagko kag maalam sa sining kalibutan, no? So it is also to greatly confound the wise. Agud pakahuy-an nga abi naton ang magamit lang is ang ginatawag nga mga dagko gid, ang mga maalam gid. Pero actually hindi kinahanglan ang ina nga mga butang para gamiton ikaw kag tawgon ikaw sa ginatawag nga ministry kag may ma-accomplish ikaw, such as si Peter. May kaluyahon man siya, wala man siya, hindi man siya edukado, pero gingamit siya sa Ginoo. Isa lamang ka simple nga mangingisda, no? Si Peter, si James, si John, pero gingamit sila sa Ginoo. And that kita nato ng impact sang kabuhi ni Peter, no? May kaluyahon siya, ginpanginwala niya sa Kristo katatlo ka beses, pero gingamit siya sa Ginoo. Hindi siya edukado, simple lamang siya nga mangingisda, pero gingamit siya sa Ginoo nga sa Pentecost, sa iyang pagwali 3,000 ang nagkaluluwas, 1,000 ang nagkaluluwas paagi sa iya nga kabuhi, paagi sa iya nga pagwali, no? Grabe, no? Isa lang ka pagwali, 3,000 ang naluwas. Ti daw sa aton gani subong, damo man nang nagaklaim nga maalam sila. Pero ti daw haluson gani sa aton basis sa 3,000 kawali. I don't know kung may isa nga maluwas, no? Ba? Do ko baga amo nang comparison bala. Pero ari nakita naton sa mga kabuhi sa sining nga mga kubos nga mga alagad, ginagamit sila sa Ginoo. Now in application bala sa aton nga gintun-an nga paagi lang gid sa grasya sa Ginoo, magamit kita, and ang Ginoo tawag siya sa mga kubos agod nga pakahuyan ng mga maalam, and that pagabot actually dito sa judgment sa Ginoo nga sa diin pagabayawon kag pagapadyaan ng ining mga kubos kag mga daw nubo gid sa pagtan-aw sa mga katawhan. Kag pag-abot dito ang mga dagko pagahukman kag pahipuson kag they will be trampled by God during the judgment. And ang mga katawhan again nga mga kubos sa kalibutan nga nagpagamit, they will reign with the Lord Jesus Christ. And so as application sa aton nga gintun-an, first is our status and brilliance are not prerequisites for salvation and service. Hindi kinahanglan nga may tindog ikaw kag may kaalam ikaw para nga magamit ikaw sa Ginoo, para nga luwason ikaw sa Ginoo kagamiton niya ikaw sa pag-alagdan. Amo na aton thinking nga mambal kita pastor, siguro ang iba na lang ang gamiton. Kiti daw may professional man na sila, may tinapusan man na sila, mas may alam man na sila sang sa akon ti ako ya daw hindi gid nakon ina kaya. Daw hindi gid ako ya siguro magamit. Kag hindi gid ako mangin impactful kag mangin galamiton sang Ginoo kay ti amo lang ako sini. But again, wala ga pangita ang Ginoo sang pinaka, kundi ang pangita niya is ang mga willing magpagamit sa pag-alagad sa iya, no? Willing magpagamit. May ara gani nga mga katawhan such as si Nick Vujicic kung sa diin, the man without hands and limbs, no? Without arms and limbs, kung sa diin wala siya sang kamot, wala man siya sang tiil, pero gingamit siya sang Ginoo agud mabayaw ang iyang ngalan. Gingamit siya sang Ginoo agud iwali ang maayong balita. Another thing
nga kabay ma-apply man naton sa aton nga mga ministry, that our weakness and vulnerabilities are not obstacles to being used by God. Hambalo naton abi, ikaw may masakit, ikaw may ara ikaw nga kaluyahon, but hindi na sila actually upang nga gamiton ikaw sang Ginoo, kundi actually kapital pa ina sang Ginoo nga sa piyak sang imo nga masakit, sa piyak sang imo nga mga kabuglayan nga ginaagyan, pero willing ikaw magpagamit sa Ginoo. Actually damo pa ang mga taho nga malabot kag nga makita nila ang gahom sa Ginoo paagi sa imo nga kabuhi. Pwede siguro naton matanaw nga balo naton abi sa una ang imo nga testimonya nga hindi maayo gid. Nga sa una palahubog ikaw, nga sa una bisyuhan ikaw, sang una ara gid ikaw sa kalibutan, kag nga daw hindi na gid ikaw mabag-o, and so siguro ikaw discouraged kay nagasiling ikaw ti pastor amo lang man ako ni daw hindi naman gani ako dapat gamiton, kag daw kahuluya sang akon kabuhi nga mawali ako nga sang una amo man ako sina. Pero actually dira pa gid gani makita ang gahom sang Ginoo nga imagine sang una amo ikaw sina. Ikaw ang pinakatiga, pinakabertuldo, ikaw ang pinakabisyuhan, pero ginbag-o ikaw sang Dios. And amo na again ang kapital sang Ginoo, ang investment sang Ginoo sa imo nga kaya niya gamiton ang ina nga mga kaluyahon nimo, ang ina nga hindi maayo nga kabuhi nimo sang una agud iwali ang iya nga maayong balita. Actually ang imo background is your darkness makes the gospel and the glory of God brighter. The more nga mas gadulom ang kabuhi sang isa ka tawo kag nagbag-o kag nagpagamit sa Ginoo, dira pagid mas makita ang grasya sang Ginoo, ang gahom sang Ginoo, ang kaluoy sang Ginoo, nga mas mawali naton pagid nga may kaisog ang maayong balita. Yang pareho bala kay Apostle Paul nga sa piyak sang iya kabuhi, sa piyak sang iya kaluyahon gapadayon siya, mas makita naton ang gahom sa Ginoo, kag nga hindi si Apostle Paul ang makita kag ang matagaan sang pagpasidungog, kundi nga pwede gamiton sang Ginoo ang aton nga mga kaluyahon, no? Hindi ina obstacle kundi nga galamiton sang Ginoo para mawali ang iya pulong. Another, our talents and our gifts are not reasons for pride but for humility. Kung sa ginatawag nga ministry, tanan kita gintagaan kita sa mga talento kag sa mga regalo, sang may mga ginsalig ang Ginoo sa aton, such as ang mga spiritual gifts. Sa ginatawag nga ministry, may iban nga mga katawhan nga maayo sila sa evangelism, no, yung ginagamit sila sa Ginoo sa sinang butang, damo sila sang malabot kag effective sila sa sinang butang. Ang iban itagaan sila sa gift of giving, ako sa diin ang ilang hiyas nga maghatag kag magsuporta sa ministry kag kalipay gid nila ina, kag may ara man sila resources. Ang iban gintagaan sang gift of leadership kag maayo sila nga mga lideres sa aton nga mga kaiglesyaanan, nga impluwensyado sila kag maayo gid nga ginagamit na nila agod nga i-encourage pagid ang iban nga magpakigbahin. Ang iban gintagaan sang hiyas sang sa ginatawag nga pag-alagad o kung pagserbisyo. Pero kung ano man ang imo nga ginahimo para sa iglesia sa Ginoo kag para sa pagsakdag sang kausa sa Ginoo, hindi ina rason nga o kun butang nga ipabugal naton, kundi mangin rason ina nga magpaubos kita. Kay again, kung ano man ina nga hiyas, pagsiling kita hiyas regalo, it means hindi ina aton salig lang ina, ginhatag lang ina sa aton, and that should be a reason for humility. And that makapasalamat lamang kita, Ginoo, salamat gid nga gintagaan mo ako, not only nga ginbutang mo ako sa sining nga pag-alagad, pero salamat gid nga gin-empower nimo ako, gintagaan nimo ako sa sining nga hiyas nga magamit gali ako. Noong tahom sa ginatawag nga lawas ni Kristo, magambal kita nga lawas damo sang parte. And what is beautiful in the body of Christ is that being a part of God's body, we all have a part in the ministry of Christ.
So may ara kita talento, may ara kita hiyas, kag may ara man kita parte. No, and may it be we are humble enough nga magpagamit para sa himaya sang Ginoo. So damo pa sang buluhaton sa ginatawag nga ministry. Lapad pa nga aton alanihon. Kag ari kita sa katapusan nga adlaw, kag sakto gid ang ginhambal ni Kristo sa diin. Damo ang alanihon pero gamay ang mga ngani. No? The laborers are few, and may it be nga instead magtulok kita sa aton nga mga kalayahon, no? Nga hambal kita, pastor, hindi lang ako magpagamit, kundi nga kabay. Mayara kita willingness nga makita naton ang grasya kang kaluoy sa Ginoo kag kung paano siya nagagamit sa iya mga alagad nga may mga kaluyahon man na, mga taho man, no? And that hindi man kami actually ang fittest sa sini nga kag ang pinakamaayo sa sini nga mga pagpanawagan, pero by grace ginpasulod kami kag gingamit kami sa Ginoo, ginasustainer kami sa Ginoo, and by grace may gakatabo, by grace gaubwad, and may it be nga ara man sa imo ang ina ang kabugatan nga kung di naman ikaw nga iglesia, di naman ikaw nga nga simbahan, kabay nga magpakigbahin gid ikaw, kabay nga suportaron gid nimo ang inyo alagad dira, kabay nga ang kausa sa inyong iglesia, no? You will uphold even ang ina nga kausa nga ginapangabudlayan ninyo. Ang isa siguro katahom nga ilustrasyon nga pareho balas ang isa ka bukog nga silhig, kung isa lang ka isa lang ka bukog, no, ano ihan ang madalas ang isa ka bukog, no, sa paghulag sang mga basura, sa pagpanilig. Pero kung hindi lang isa ka bukog, kundi nga damo nga mga bukog, kag nga ang ina isa ka bukog mangin isa ka silhig, damo gid ma-accomplishar, no, kung nagabinuligay sa ginatawag nga iglesia nga isa ka panimalay kita sa Ginoo, kag ang tagsa-tagsa may ara contribution, ang tagsa-tagsa nagapakigbahin kag nagapagamit, may magamit gid kita, may ma-accomplishar gid kita para sa himaya sa aton nga Ginoo. As I conclude, gusto ko gamiton ang ining ilustrasyon nga sa ginatawag nga pag-alagad naton daw kasubong kita sang sini nga glove, ang ini nga disposable nga plastic glove. Siguro nagamit na ninyo ini kung nagkaon kamo sa mga inasal o nagkaon kamo sa only rice, no? Pwede kamo kapangayo kag or tagaan nila kamo sa ginatawag nga plastic gloves. And so ang purpose sa nga plastic gloves is pwede nimo gamiton ini kung gahimos ikaw, no? For sanitary purposes, and kung gakaon man ikaw. Pero what if gamiton mo ang ini nga glove for gardening? Gamiton mo ini nga glove for construction work. So hindi ba lang ang amo ni nga glove, this is weak, this is fragile, and dali lang ini magisi, kag nga daw hindi gid ini nagakabagay para sa sina nga buluhaton. Wala ini na design para sa bugat nga obra, kag hindi gid amo ini ang iya nga main nga purpose. Pero para sa akon isa ini ka ilustrasyon kag pagpahayag sang or amuni ang picture naton bilang mga Kristohanon, bilang mga kubos kag may mga kaluyahon. We are fragile, we are weak, we are easily torn as ministers of the gospel. Now, subong sa sininga plastic glove nga kung gamiton nimo sa gardening dasig magisi, kung gamiton nimo sa construction work, hindi man amo na ka-epektibo kay nga no maghakwat ikaw magisi siya kag nga maghakwat ka sa mga kabilya sakit sa gyapon. But that is a reflection of who we are. We are weak, no? Kasubong sang sining plastic glove, wala kita sang kusog nga aton. We are too frail. We are powerless apart from God's enabling grace. Kung hindi kita pagamiton, isuksok sang Ginoo kita nga mga gloves, butang lang kita sa lamesa, wala kita sing pulos. Wala kita sang mahimo. That only by the grace of God and paagi lang gid sa gahom sa Ginoo nga isuksok gamiton kita nga may pulos kita. We are unfit, pareho sang plastic gloves. We are never intended for heavy duty work. They are not ideal choice for demanding task.
However, kita ang unfit pero ginagamit gihapon kita sang Ginoo. So, kabay nga makita naton nga hindi bangod sa aton ang ini nga ministry nga nagapadayon or nga magsalig kita. Kaya again, without God, we are nothing. And may it be nga hindi kita magpangita sang kusog kabakod sa aton ikasarang o kung sa aton kaalam, kag hindi man kita maghatag sang pasidungog sa aton kaugalingon, kundi nga kubos lamang kita nga mga galamiton sang aton nga Ginoo. Grasya lamang kag nga kung kita gintawag agod nga pakahuy-an ang mga dagko kag maalam sa niya kalibutan, bisan kubos kita, pero paagi sa aton pwede gali mapahayag ang himaya sang Ginoo. Salamat gid sa inyong upod sa sining pagpamalandong, may it be sa aton nga pagpadayon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Mapamalandongan naton that we are mere messengers and we are weak. Daw kag ang aton gahom kagaalam nagahalin lamang sa Ginoo. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Magiyahan kita, we will accomplish and we will be successful because of the grace and the power of God through us. May God bless us all, and to God be the glory.